Ay, magandang araw mga kapobre, John 20 ngayon. Magbibigay na naman kami ng kasagutan sa mga nagtatanong dito sa ating mga subscriber. Nandito si Kuya Adel ng Cromax Motor para sagutin yung inyong mga katanungan. Salamat po. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito na naman kami ni Makapobre. Ayan. Magbibigay tayo ng update. Unahin muna natin yung mga katanungan nyo para sa effort nyo. Ayan. Okay. Si Sir Roger Hilario. Ayan. Ang sabi niya rito kay Adel, salamat sa kasagutan mo. Ayan. Ibig sabihin, nasagutan natin. Kung masyadong malakas ang 6-cylinder na owner, yan. Ano naman ang mai-recommend ng Toyota engine gas? Ayan. Na gusto ko medyo may ibubuga sa aking mga, ayan, ninuno taga Imus, pero wala akong nakilala. Ang tatay ko lang ang kilala nila. Aba, kumbaga sa kwali, dito rin galing ang lahi nila. Ayun, taga Imus. Ito, kasi yung 6-cylinder, masyadong malaki sa owner yan eh. Ang mai-recommend natin dyan, Toyota engine na tama lang sa owner. Ayan. Pwede 5K. 7K pwede rin. Kaya lang 7K. Okay. Ang kaganda sa 7K, may automatic transmission. Ayan, kung gusto niyo automatic. Tapos meron ding beams. Toyota rin yan. Ayan, yan ang mga mai-recommend natin kay Sir na mga gasoline engine. Sa diesel naman, medyo yung mga ang Revo kundi pala Revo 5K at 7K. Sa diesel naman, 2L turbo 2.7 niya, malakas din yan. Yun ang mai-recommend natin kay Sir pagka sa Honda type Jeep. Okay. Okay, sabi ni Sweet Pincoreta, ayan, maka-order online. Yan kuya. Door to door delivery. Pamindanao, 1 hour from Cagayan de Oro. Okay, so yan pyesa. Okay. Ang hindi natukoy dito ni Sir kung pyesa o isang buong unit. Ayan. Pero pwede Sir to, pwede. Kasi isasakay lang naman natin sa Roro yan eh. Ang alamin lang natin kung ilang sakay. Kung 2 o 3 kasi Mindanao to, medyo malayo to. Tsaka kailangan maitimbre ni Sir sa atin kung anong Roro, kung saan tier isasakay. Okay. Sabi pa ni Sir dito, user. Medyo mahirap banggitin. Okay. Ang astig yung may palakol, idol. Kung sakali mag-order ng ganung type na owner, how much po? Wrangler po ba yan? Okay. Wrangler ni Boy Singkit yun dito. Yung nandito. Okay. Yung mga ganung Wrangler, karamihan daw 4x4. Pagka titingnan mo sa online, ang bentahan nun 500 pataas yun. Yung mga 4x4. Yun. Kasi ang nilalagyan ng palakol, yung mga army, yung mga M38 na sasakyan, ayan, kamikaze, tawag yan, military truck na gawa ng Willys, Japan yan. Yung M38 gawa naman ng Amerikano. Ayan. Pero sa atin pinakamarami Willys ng Japan. Yung kamikaze, yung high hood na tinatawag. Medyo mataas ang bilihan niya, lalo pagka latag na. Ayan, maabot yung kalahating milyong pataas. 4x4 yan. Sikat na sikat dito sa atin yan eh. Silang, Imus, yan lugar na yan. Lalo pag may pesta, nagsasama-sama yan. Pumaparada yan. Mga naka-military truck sila. Ayan. Ito pa. Okay, do what matter most. Ayan, walang bing naging pangalan. Okay. Ang sabi rito, magkano ipa-customize na close Bobby with door lock. Okay. Bali, share ang kailangan natin dito ay isend yung picture para malaman natin kung ano-ano mga gagawin. Kasi yung ganyan, hindi natin nakikita yung gagawin, hindi natin masasabi presyo niyan. Medyo mahirap magbigay ng presyo. Magbigay man tayo, baka hindi tumugma doon sa gagawin natin. Okay. Si Sir Jason Lopez, yan. Sir Jason Lopez, boss, magkano magpagawa ng handbrake ng owner? Okay. Ang magpagawa ng handbrake ng owner ay 6K. Ayan. Labor material, atin ang materialis nun. Kumbaga, dadali na lang dito yung owner niya. Tayo na bahala ron. Iuwi niya yung kompleto na, naka handbrake na yun.
Kaya lang, titingnan muna natin yung differential kung pwedeng kapitan ng handbrake. Kasi ilan na yung nagtangka nitong magpakabit ng handbrake. Ang problema, yung differential niya, medyo may mga differential kasi na hindi pwedeng kapitan ng handbrake. Kamukha ng mga wheelies. Hindi, ng mga commercial na tinatawag. Naku, walang kabitan yan. Ang hirap niyan. Ang madaling kabitan, ang meron talagang kabitan, mga differential na Toyota. Ayan, Nissan, yan, pwede yan. Pero yung mga commercial, wala. Kaya medyo nililiwanag ko kasi maraming gusto talagang magpakabit eh, hindi lang pwedeng kabitan. Kaya ang ginagawa namin, buong differential ang tinatanggal para magkaroon lang ng handbrake. O, yan. Okay. Wala na. Wala na. Wala na. Kayo, meron ka bang update dito sa mga sasakyan? Marami tayong i-update at saka Sige. meron tayong ibablog dapat ngayon. Hindi ko lang anong oras dadating yung Nissan Patrol. Pipipicturan sa atin. Ang may-ari niyan nasa Switzerland, si Sir. Tumawag, nakikipag-text lang sa atin. Pero ngayong araw dadating Huwebes ngayon eh. Ayan, pipinturahan natin yun. Okay. Ito, anong update mo rito? Ito, finishing na to eh. Bali na i-mounting na natin. Kaya lang yung differential, medyo makitid. Papalitan ko ng standard kasing yung lapad nito. Hindi kasi babagay pag hindi ko pinalitan ng differential sa likod, makitid. Pang maliliit na owner ng differential na yun. Kaya tatanggalin ko. Bibili ako ng ibang differential para ilagay dito. Palit Yan. chassis ba yan? Oh, bago to. Kasi pang isda to eh. Ang itinuro ko kasi na unit, yung ito nandun kasi dati. Ang problema, yung chassis niya pangit. Ayaw ka namang magbenta ng ganun. Kasi pang isda nga, baka ilang buwan lang, sira na. Mapapahiya tayo. Kaya ang ginawa natin, bago na. Tapos yung kaha na itinuro ko sa kanya, nandun, stainless yung siding, yung flooring galvanized. Ang usapan namin, pure stainless. Kaysa sa repairing ko yun, pinalitan ko na ng bago. Kasi ganun din masisira din yung siding pagka ni-repair. Kaya isang bago na lahat. Halos bago na lahat ito eh. Ito namang makina, bubuksan naman yan. Kaya walang problema sa makina. Yun nga lang, medyo huli siya, kailangan maikabit muna namin lahat. Okay. Okay. Dito sa kabila. Dito? Itong kabilaan na to, yung ating kausap, medyo malabo. Kaya itutuloy na lang natin, ipapa-upholstera natin, tayo na lang magbebenta. Hindi naman kasi sumunod sa usapan sila eh. Ang nangyari, nag-usap kami, nagbigay sila ng instruction kung ano gagawin. Sabi, taas, di tinaas natin. Ayan, bagong overhaul pa nga to eh. Break-in na to eh. Ano makina? C190. Ngayon, nung bumalik sila, ang gustong mangyari, tapusin muna 3 unit, saka babayaran. Wala namang ganung shop na tatapusin mo 3 unit, wala kang kasigurahan kung kukunin. Dapat kasi sa ganyan, kung may papagawa ka, may kontrata ka, tapos magda-down. Siyempre, 3 unit siya, malaki-laki puhunan dyan, dapat may down. Kamukha niyan. Kung hindi babalikan, tinapos natin 3. Kamukha niyan, naitaas natin ng mataas. Pag dinala natin sa displayhan niyan, kakaiba, masyadong mataas. Kaya mayari nito, dahil tayo na magbebenta, ibababa na namin uli ito. Magbabawas na naman tayo ng dinugtong natin sa chassis na overhang. Yun. Kung sakali ibenta magkano? Ang bentahan nito, ang asking nito, 250. Pero asking lang naman yun. Yan. Kagandahan nito, ayan pa na siya. Na-overhaul na yan. Tapos i-re-rehistro na lang natin. Running condition na ito eh. Kumbaga, sila na lang hinihintay. Medyo, yun nga sinasabi ko, mahirap maghintay nang walang hinihintay. Basta tayo, tumupad sa usapan, lahat ng request, iayos na natin. Kumbaga, hindi tayo ang nagkulang. Ayun, ganun tayo. Mahirap kasi sa atin manggagaling ang pagkukulang. Okay. Meron pa tayong ibang i-update. Ito yung jeep natin, mga nire-repair, nire-restore. Hydrovac na lang kulang nito, tapos na to. Hinihintay na lang natin hydrovac. Nagawa na natin ng mga side grid lang. Ito namang isa, medyo napapanahon ng jeep ngayon eh. Ito namang isa, palit flooring, tsaka chassis na repair natin.
Yan. Pulok na, no? Oo. May takip kasi yan eh. Meron tinatawag na baffles yung takip. Kaya yung loob hindi nalilinis. Kaya napakadaling mabulok. Ayan, no? Ayan na yung pa natin. Ayan, tinanggal, oh. Yan ang dahilan yan. Kaya hindi nalilinis kasi may takip. Maganda lang tingnan yan. Ang problema mo, hindi nalilinis yung loob. Kaya napakadaling mabulok. Yan. Ito, yung sa harapan natin. Sige. Tama raw. So, tama raw, FX. Bali itong sa kumpare ko to, na mekaniko. Ang gagawin natin dito, tatambutsuhan natin to. Tinanggal ang original na makina. Pinalitan ng mas malaki. Beams. Ang malakas sa makina nito ngayon. Ayan, tatambutsuhan natin kasi nagbago ng mounting, nagbago rin ng makina. Ayan, basic lang gagawin natin dito, simple lang. Ayan. Eh, sa kotse. Itong ating mga Honda FD, ayan, no, tingnan mo naman, no. Pagka nagbebenta yung mga bata, ayaw nila nung kung ano yung may halimbawa, pinto yung sira ang pintura. Pinto lang ang pipinturahan, hindi. Ang ginagawa nila, lahatan. Kasi nga naman, pag ang pininturahan mo dyan, isang panel lang, hindi magtatagpo yung kulay kasi yung mga nauna, lumang pintura na. Kaya ang ginagawa nila, hindi balin lumaki yung puhunan, importante, maganda. Ayan. Diretsuhan ng pintura. Ayan. Bali, kwantong unit natin, Honda FD. 3 unit yan. Yung dalawa, pwede nang i-market. Asa na? Nag-swim sila, nag-night swimming. Yung unit na sa? Dala nila. Pwede Pwede mong balikan yun. Pwede mo na i-market yun, yung dalawang unit. sige. Kasi minamarket din naman ng mga agent nila eh. Ganun din naman eh. Mas maganda yung sa'yo kasi nailalive mo. Naibibidyo mo eh. Sige, okay na. Okay. Tapos na tayo? Tapos na. Yan, paalam na tayo. Okay. Hanggang dito muna ang ating update. At pag dumating mamaya yung ating hinihintay na Nissan Patrol, galing pong Bulacan yun eh. Yung ipapagawa sa atin, i-update namin kayo para alam nyo na yung mga ginagawa nating trabaho dito sa Cromax Motor. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ayun mga kapobre, nagbabalik tayo rito. Kasama natin si Kuya Adel sa Cromax Motor para ibigay yung update ngayong araw dito sa mga UTG natin. At yung mga nagtatanong ay sasagutin din ni Kuya Adel. May 20 ngayon mga kapobre. Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ay eto na naman kami ni Makapobre. Ngayon lang kami nakabalik. Ayan, kasi medyo nagbakasyon muna tayo. Ayan, kasama sa buhay ng tao yun. Okay, bago tayo magpaliwanag ng isa-isang mga ginagawa natin dito, bago natin i-update, unahin muna natin itong mga nag-effort. Ayan, mga taga-subaybay ni Makapobre. Sabi ni Sir Bulibay, Bobby Layap. Ito, sabi dito, magkano ang chassis at body na walang roof? Ayan. Ito. Pag sinabing chassis, body na walang roof, yung kasing chassis, ang bili natin, nasa 20, parang 26 na itong huli ko, 26.5 o 28, parang ganun. Tapos yung body natin, pag stainless, umaabot ng 70 yan. Diba, mga Tamiya, maabot ng mga 70k yan. Walang bubong yun. Body, hood, fender, yan, grill. Yun ang maabot sa 70. Alam po kasama yung windshield doon. Ay yung Wrangler na 4-door. Yung Wrangler na 4-door, 750 ang po natin yan eh, ang tanggap. Kasama aircon, mga gulong, mags. Ang hindi kasama ron, yung makina. Kasi yung nagpagawa niyan, meron na silang sasakyan dati ng Revo, kukunin makina na automatic transmission na 2L turbo, ilalagay natin dyan. Yun ang ilalagay natin dyan. Sige. Ayan, okay. Sir Christian Montero, magkano po magpa-change engine? Okay. Dalawang sagot dito. Pwedeng magpa-change engine, ibig sabihin sa papeles, sa pagpapa-change engine. Ang binabayar natin dito, depende sa papel nila, no? Meron 17 pataas. Titingnan muna kasi kailangan, bago magbigay ng presyo dyan, sisilipin ng papel nila.
kung ano-ano kulang. Baka walang ID, di ba? Baka expire. Doon lumalaki yung binabayaran. Ayun, kaya hindi tayo magbigyan ng eksaktong presyo dyan kasi kailangan makita mo ni papel. Pangalawa, magpa-change engine. Baka binabanggit ito ni Sir, yung magpapalit tayo ng makina. No? Tayo ang magtatanggal kabit ng makina. Ayun. Sinisigin natin yan ng 15. Change engine. Palit makina yon. Tanggal kabit. Yun ang trabaho natin. Magpalit ng makina. Mag-mounting ang tawag doon. Okay, may isa pa. Kay Sir Roger Hilario. Sabi niya rito, Kuya Adel, bakit mga gawang OTJ matagtag? Nakakahilo, parang kotse na pinutulan ng coil spring. Sana magawa ng paraan para mas maganda. Thank you. Okay. Depende kasi yan. Halimbawa, yung kotse, no, pinutulan mo ng coil spring. Natural, maliit ang play niya, matagtag talaga yan. Sa OTJ, ang unang matagtag dyan, yung mga Tamiya. Bakit? Kasi ang clearance niya napagkaliit. Pero hindi lahat. Hindi ko sinasabi lahat. Meron din naman hindi matagtag. Kasi nilolowered masyado yan, halos wala ng play yan. Tumatama na yung chassis doon sa rubber stopper. Kaya pag nagdikit yung dalawa, lalo pagka nalubak, tug-tug, talagang matigas yan. Pero dito sa mga ganito na medyo matataas, hindi masyadong matagtag yan. Una, yung muli yan, binabaklas natin, hinihimay, pinapalo isa-isa kasi kaya matagtag minsan yung muli, subukan mong baklasin. Pag hiwa-hiwalayin mo, pag hiwa-hiwalayin mo, merong baluktot, merong unat, ibig sabihin hindi pare-pareho ng hubog. Kaya yan. Oo, nagkakanya-kanya ng laro. Kaya ang ginagawa dyan, ito halimbawa, tinanggal mo to, hinimay, pinaghiwalay mo isa-isa. Iba-iba hubog niya, no? Iba-iba hubog, may baluktot, may unat. Kaya ang ginagawa natin dito, pinapalo natin isa-isa. Isang hubog lang ginagawa natin para pag nag-bounce yan, sabay-sabay silang gagalaw. Pangalawa, titingnan may busing. Baka ang busing ay sira na. Pag mumula ng play yan, kakalog talaga yan. Ito pa isa. Ito, paggawa sa atin to, ito, diskarte sa pagbabody lift. Pagtataas ng sasakyan, pwede kang magkalang dito sa hanger. Ayan, Ayan, kakalangan natin yan, harap, sa likod. Depende kung gaano kataas ang gusto mo. Ayan, binabody lift namin yan. Kasi request ng nagpagawa. Ang sabi dito ay kakargahan ng mga trabahador sa minahan. Pangalawa, kung ayaw mong gumawa nito, itong differential sa harap, ilagay mo sa ibaba. Ito, ilalagay mo sa ibaba. Yung muli nasa ibabaw nito. Malaki tataas niyan. Kaso, pag naganyan ka, hahaba ang shock. Hindi. Pwede rin pala dito. Pagka naganyan ka, magkakaroon ng kaunting pagbabago dito sa drag link. Ayan, ihuhubog mo. Yung sa drag link. Kailangan masunod mo yung tamang hubog niyan. Kasi pagka nag-body lift, ilagay mo ito sa ibaba, ang nangyayari, ang masyadong bulusok, pababa. Yung drag link po, Drag link, ganyan, masyadong bulusok. Pangit yun. Kaya ang mangyayari niya, pagka binaba mo yung differential, ganyan ang gagawin mo. Sa drag link, lalagyan mo ng hubog. Na ganyan yan, ganyan. Para hindi malasang bulusok. Kasi tatama ron sa tubo yung drag link pagka masyadong paganoon. Kaya marami kasing paliwanag pagka nag-body lift ka. Ayan. Okay na? Okay. Ito uli yung bumble jeep, halos dalawang buwan lang yatang nagamit ito sa Bataan. Paggawa ito ng ating customer na nasa Amerika. Ngayon ay nakabalik na si ma'am. Yung may-ari ito, nakabalik na sa United States. Ngayon, wala nang gagamit nito. Kumbaga, i-market uli natin to. Ibebenta kasi mai-stock lang sa bahay, wala nang gagamit. Kaya nagpatulong sa atin na ibenta. Ayan, bago natin idalhin uli sa displayhan yan, yung mga nagasgas kahit papano, na-retouch na yan. Ayan. Tapos makina, pintura uli. Kasi yun lang naman ang nagkaroon ng pagbabago. Bali ito na nagpabalik-balik na sa kwanto sa Bataan. Ayan. Kaya ang kanya pala nito ay aircon bago, Bago yung mga gulong. Ayan. Okay na yan. Bagong overhaul na rin yan.
Kaya wala nang gagawin dito, kundi gamitin na lang. Ang makina nga pala na ito ay RF Mazda. Automatic transmission. Naka-aircon. Naka-tint. Ayan, malaki gulong niya, no? Ayan, gagamitin na lang. For sale na po ito. Kasi wala na pong gagamit yan. Nasa Amerika na si ma'am. Karamihan siya nagpapagawa sa atin sa Amerika. Papagawa. Aalis yung nagpagawa. Mai-stock lang. Ayan. Kumbaga, naibigay lang nila yung hilig nila. Ayan. Diba? Naibigay lang nila yung hilig nila para, kumbaga, nakiuso lang sa sumuporta lang sila. Ayan, pinakamagandang termino doon. Sinuportahan nila yung mga gawang Pinoy. Tapos, ibinibenta na nila. Kumbaga, tumutulong sila sa mga nag-assemble ng mga owner. Yan ang kagandahan sa mga nasa Amerika. Sige. Yun. Saan naman tayo? Hey! Ito ulit yung ating FJ40 na stainless, yung ginawa natin dito. Yan. Ibinalik dito yan kasi yung gas pouch, yung lagayan ng gasolina niya, ng diesel niya, pang-owner nga naman. Kumbaga, sinira natin yon, binaklas natin yon, ginawa natin style yung original. Yung gas pouch nakatago, nilagyan ng takip. Ayan. Kaya binalik dito, ganun ang ginawa natin dyan. Miyerkules, kukunin na to, no? Tapos, ang mga kasunod dito, kasi si Sir maraming ipaparestore sa atin. Kung di ako nagkakamali, ang isusunod na ipaparestore sa atin ay yung Kogata Mitsubishi. Ang makina niya ay 4M40. Ayan, military truck ng Mitsubishi yun. Yun ang isusunod ni Sir na iparestore sa atin. Miyerkules, kukunin ito. Kasi tapos na naman yan. Lalagyan lang natin ng checkered plate itong tapakan. Ayan, ginagawa na ngayon. Para medyo pag tinapakan mo, hindi dudulas ang paa mo. Ayan. Ito. Itong Porsche ang makina nito no? Ang history nito, binatak natin ito, galing ng Las Piñas. Nakakuha niyan tanggal ang transmission. Ang issue nito, ginamit ng may-ari sa Metro Manila, nakarating doon. Pagdating doon, namatay si makina, hindi na mapaandar. Ang alam ko, tinawing ito pabalik ng Las Piñas. Tapos, ginawa rin nung mekaniko doon. Hiwa-hiwala yan nung binatak namin, tanggal ng transmission, tanggal ng starter, mga radiator. Ang problema, hindi na paandar doon. Ngayon, ginawa natin isang owner ni Sir, yung hot rod. Kasamahan ito ng hot rod isa lang may-ari niyan Ayan, awa ng Diyos, umaandar na siya ngayon. Yung issue na starter na bibili, hindi kami bumili. Nahuli ang sakit ng ating mekaniko. Ang issue, distributor. Kaya namamatay, nag-iinit. Kumbaga yung nagsusupply sa distributor, kumbaga yung kuryente niya nagkakaroon ng pagbabago. O yun, local yung distributor nun. Kaya pinalitan natin ibang distributor. Ayan, umaandar na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin tangke kasi napa-stock. Baka ang gasolina ay panis, saka lilinisin na rin. Ayan, kasi bagong overhaul ng radiator, pag ang karburador, pagka ginamit mo yung lumang tangke at marumi yung papasok na naman ang dumi sa karburador, magpapaulit-ulit ang trabaho na naman. Kaya ang ginagawa natin, ibababa yung tangke, lilinisin muna, saka lalagyan ng ibang gasolina. Kasi panis nga yung dati, no? Tapos, yung mga preno niya, lilinisin na rin para maitakbo muna ng malayo. Kasi ibabate natin yung gagawin natin dun sa nangyari. Kasi tumakbo ng malayo, tumirik. Kaya ito dapat itakbo uli ng malayo. Titingnan natin kung yung distributor na naikabit o okay na. Kasi yun ang issue ng gasolina. Pag nag-init ang ignition coil niyan, nagluko distributor niyan, kuryente ang problema niyan. Kaya lang, medyo nagkakamali ng diagnose ibang mekaniko. Kaya ang nangyayari, iba-ibang piyesa ang nabibili. Yan. Wala tayong may mention na ibang mekaniko yan. Basta ang pinag-usapan natin, yung pangyayari sa makina kung ano dapat gawin. Okay. Okay, ito po yung isang paggawa sa atin ni Sir Cesar Cubcubin. Ito po yung kanyang dream car na 4-door na Wrangler. Ito yung sasakyan natin sasalpakan natin ng 2L na makina.
Ayan, yung 2L na makina, automatic transmission po yun. Ino-overhaul na ni Sir nung makina para pag salpak, wala nang pabalik-balik, ano. Kumbaga, isang trabaho lang diretso. Ayan. Bali, may siding na siya. Ayan, yun na lang natin tarang gagawin. Bubong, 4 na pinto. Ayan. Bali, ito pa naman hindi naman naapurahan ito, kaya medyo paandap-andap ang gawa dyan. October pa naman natin ikukanto. Papaspasan. Tsaka busy pa yung may-ari si Sir, kaya hindi natin masyadong tinututukan yan. Ayan. Okay, bago po ang chassis niya, bago kaha. Halos bago lahat yan. Ayan. Ito na po yung pa-restore sa atin na galing ng La Union. Itong ating truck. Ayan, nakasampanibaga na niya, naigil. Tapos ng pinturahan, ayan oh. Halos tapos na. Ito na lang, hindi natin pinturahan. Itong mga rim niya. Ayan, tinanggal natin isang nut yan kasi putol yan eh. Papalitan natin ng ibang lag bolt yan. Papalitan natin yan. Ayan. Halos tapos na po ito. Ayan o. Ayan o. Yung mga accessories niyan, nandun lahat sa ibabaw. Ayan, tapos ng pinturahan. Ayan. Isa na lang kulang dito, patakbuhin. Tapos, yun nga pa lang sa shifter niya, putol yung isa, niremedyohan lang yan eh. Yung sa cable ng shifter. Ito, sira yung isa niya. Malamang napalitan natin yan kasi niremedyohan lang. Hindi natin pwedeng ipasa sa may-ari yan ng puro remedyo na nakikita natin. Ayan, ang mga accessories niya, no? May pintura na lahat. Ikakabit na lang yan. Ayan. Okay na. Okay na. Next tayo. Okay, ito yung pag-restore sa atin na Wrangler na RF Mazda. Ayan. Okay, ang pintura niya, no? Maganda. Ayan. Asa, ginamit natin dyan. Ang top coat na ginagamit natin ay, ano yan? Nippon. Nippon ang ating ginagamit na top coat. Kaya maganda ang nakalabasan. Ayan. Bali, ang bubong po yan ay tapos na. Kaso medyo nagkaroon ng sa usapan nila, hindi pagkakaintindihan yung nag-upholstery. Kaya babaguhin natin itong upholstery. Kasi hindi nagkaintindihan sa paliwanag. Ang gusto pala ni Sir, itong bubong niya, dun sa picture, dire-diretso to. Dire-diretso yan, dire-diretso. Walang ganito. Yung merong step, wala. Babaguhin to. Kaya tatanggalin itong bubong. Right, tanggalin mo itong bubong. Ayan. Diretso dito yan, dire-diretso hanggang dito. Saka lang siya magkakaroon ng pababa ng landing. Ayan. Gaganyan yan. Kaya tatanggalin ulit ito. Yung tubo niya, re-repair natin. Ayan. Tapos na, running condition naman to. Wala nang problema dito. Ito lang babaguhin natin ngayon. Okay na. Okay. Alam mo tayo. Okay. Hanggang dito lang po muna. Sa susunod na araw ulit tayo magkaroon ng update at paliwanag do sa mga ginagawa natin dito. Sa mga gustong magtanong, nandito kami ni Makapobre. At yung mga nag-e-effort naman, sinasagot naman natin yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Willing kami sumagot lagi sa inyo. Okay, salamat po. Sige. Ayun, hanggang dito lang mga kapobre. Salamat sa panonood. Steel top na rin pala to. Mga adjustment na pooling kasama yan. Pero yan, may adjustment. Tingnan mo. Yung ano ito? Oo. Okay. Kapit ang radiator. Para maiwasan mo. Yeah. Ito pala yung pambenta natin. Pambenta. Binaping na kaso naulan na, nadumihan. Stainless body. Yan, naka-box type. Lalagyan na ng salamin. Tapos bubong. RF Mazda yata ang makina nito. Ayan. Diesel RF Mazda. Unit yan eh. R2 pala. Ay, ito kasama na to sa unit na ano, binili. Sana mag-materialize pero maganda naman ang flow ng ng usapan. Basta kailangan mapatakbo namin isa para makapag-down doon sila.
Ay, magandang araw mga kapobre, John 20 ngayon. Magbibigay na naman kami ng kasagutan sa mga nagtatanong dito sa ating mga subscriber. Nandito si Kuya Adel ng Cromax Motor para sagutin yung inyong mga katanungan. Salamat po. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito na naman kami ni Makapobre. Ayan. Magbibigay tayo ng update. Unahin muna natin yung mga katanungan nyo para sa effort nyo. Ayan. Okay. Si Sir Roger Hilario. Ayan. Ang sabi niya rito, Kuya Adel, salamat sa kasagutan mo. Ayan. Ibig sabihin, nasagutan natin. Kung masyadong malakas ang 6-cylinder na owner, yan. Ano naman ang mai-recommend ng Toyota engine gas? Ayan. Na gusto ko medyo may ibubuga sa aking mga, ayan, ninuno taga Imus, pero wala akong nakilala. Ang tatay ko lang ang kilala nila. Aba, kumbaga sa kwan, dito rin galing ang lahi nila. Ayun, taga Imus. Ito, kasi yung 6-cylinder, masyadong malaki sa owner yan eh. Ang mai-recommend natin dyan, Toyota engine na tama lang sa owner. Ayan. Pwede 5K. 7K pwede rin. Kaya lang 7K. Okay. Ang kaganda sa 7K, may automatic transmission. Ayan, kung gusto niyo automatic. Tapos meron ding beams. Toyota rin yan. Ayan, yan ang mga mai-recommend natin kay Sir na mga gasoline engine. Sa diesel naman, medyo yung mga ang Revo kundi pala Revo 5K at 7K. Sa diesel naman, 2L turbo 2.7 niya, malakas din yan. Yun ang mai-recommend natin kay Sir pagka sa Honda type Jeep. Okay. Okay, sabi ni Sweet Pincoreta, ayan, maka-order online. Yan kuya. Door to door delivery. Pamindanao, 1 hour from Cagayan de Oro. Okay. Pyesa yan, pyesa. Okay. Ang hindi natukoy dito ni Sir kung pyesa o isang buong unit. Ayan. Pero pwede Sir to, pwede. Kasi isasakay lang naman natin sa Roro yan eh. Ang alamin lang natin kung ilang sakay. Kung 2 o 3 kasi Mindanao to, medyo malayo to. Tsaka kailangan maitimbre ni Sir sa atin kung anong Roro o saan tier isasakay. Okay. Sabi pa ni Sir dito, user. Medyo mahirap banggitin. Okay. Ang astig yung may palakol, idol. Kung sakali mag-order ng ganung type na owner, how much po? Wrangler po ba yan? Okay. Wrangler ni Boy Singkit yun dito. Yung nandito? Okay. Yung mga ganung Wrangler, karamendong 4x4. Pagka titingnan mo sa online, ang bentahan nun 500 pataas yun. Yung mga 4x4. Yun. Kasi ang nilalagyan ng palakol, yung mga army, yung mga M38 na sasakyan, ayan, kamikaze, tawag yan, military truck na gawa ng Willys, Japan yan. Yung M38 gawa naman ng Amerikano. Ayan. Pero sa atin pinakamarami Willys ng Japan. Yung kamikaze, yung high hood na tinatawag. Medyo mataas ang bilihan niya, lalo pagka latag na. Ayan, maabot yung kalahating milyong pataas. 4x4 yan. Sikat na sikat dito sa atin yan eh. Silang, Imus, yan lugar na yan. Lalo pag may pesta, nagsasama-sama yan. Pumaparada yan. Mga naka-military truck sila. Ayan. Ito pa. Okay, do what matter most. Ayan, walang bing naging pangalan. Okay. Ang sabi rito, magkano ipa-customize na close Bobby with door lock. Okay. Bali, Sir, ang kailangan natin dito ay isend yung picture para malaman natin kung ano-ano mga gagawin. Kasi yung ganyan, hindi natin nakikita yung gagawin, hindi natin masasabi presyo niyan. Medyo mahirap magbigay ng presyo. Magbigay man tayo, baka hindi tumugma doon sa gagawin natin. Okay. Si Sir Jason Lopez, yan. Sir Jason Lopez. Boss, magkano magpagawa ng handbrake ng owner? Okay. Ang magpagawa ng handbrake ng owner ay 6K. Ayan. Labor material, atin ang materialis nun. Kumbaga, dadali na lang dito yung owner niya. Tayo na bahala ron. Iuwi niya yung kompleto na, naka-handbrake na yun.
Kaya lang, titingnan muna natin yung differential kung pwedeng kapitan ng handbrake. Kasi ilan na yung nagtangka nitong magpakabit ng handbrake. Ang problema, yung differential niya, medyo may mga differential kasi na hindi pwedeng kapitan ng handbrake. Kamukha ng mga wheelies. Hindi, ng mga commercial na tinatawag. Naku, walang kabitan yan. Ang hirap niyan. Ang madaling kabitan, ang meron talagang kabitan, mga differential na Toyota. Ayan, Nissan, yan, pwede yan. Pero yung mga commercial, wala. Kaya medyo nililiwanag ko kasi maraming gusto talagang magpakabit eh, hindi nang pwedeng kabitan. Kaya ang ginagawa namin, buong differential ang tinatanggal para magkaroon lang ng handbrake. O, yan. Okay. Wala na. Wala na. Wala na. Kayo, meron ka bang update dito sa mga sasakyan? Marami tayong i-update at saka Sige. meron tayong ibablog dapat ngayon. Hindi ko lang anong oras dadating yung Nissan Patrol. Pipipinturan sa atin. Ang may-ari niyan nasa Switzerland si Sir. Tumawag, nakikipag-text lang sa atin. Pero ngayong araw dadating Huwebes ngayon eh. Ayan, pipinturan natin yun. Okay. Ito, anong update mo rito? Ito, finishing na to eh. Bali na i-mounting na natin. Kaya lang yung differential, medyo makitid. Papalitan ko ng standard kasi yung lapad nito. Hindi kasi babagay pag hindi ko pinalitan ng differential sa likod, makitid. Pang maliliit na owner ang differential nini, kaya tatanggalin ko. Bibili ako ng ibang differential para ilagay dito. Palit Yan. chassis ba yan? Oh, bago to. Kasi pang isda to eh. Ang itinuro ko kasi na unit, yung ito nandun kasi dati. Ang problema, yung chassis niya pangit. Ayaw ko namang magbenta ng ganun. Kasi pang isda nga, baka ilang buwan lang, sira na. Mapapahiya tayo. Kaya ang ginawa natin, bago na. Tapos yung kaha na itinuro ko sa kanya, nandun, stainless yung siding, yung flooring galvanized. Ang usapan namin, pure stainless. Kaysa sa repairing ko yun, pinalitan ko na ng bago. Kasi ganun din masisira din yung siding pagka nirepair. Kaya isang bago na lahat. Halos bago na lahat ito eh. Ito naman makina, bubuksan naman yan. Kaya walang problema sa makina. Yun nga lang, medyo huli siya, kailangan maikabit muna namin lahat. Okay. Okay. Dito sa kabila. Dito. Itong kabilaan na to, yung ating kausap, medyo malabo. Kaya itutuloy na lang natin, ipapa-upholsteran natin, tayo na lang magbebenta. Hindi naman kasi sumunod sa usapan sila eh. Ang nangyari, nag-usap kami, nagbigay sila ng instruction kung ano gagawin. Sabi, taas, di tinaas natin. Ayan, bagong overhaul pa nga to eh. Break-in na to eh. Ano makina? C190. Ngayon, nung bumalik sila, ang gustong mangyari, tapusin muna 3 unit, saka babayaran. Wala namang ganung shop na tatapusin mo 3 unit, wala kang kasigurahan kung kukunin. Dapat kasi sa ganyan, kung may papagawa ka, may kontrata ka, tapos magda-down. Siyempre, 3 unit yan, malaki-laki puhunan dyan, dapat may down. Kamukha niyan. Kung hindi babalikan, tinapos natin 3. Kamukha niyan, naitaas natin ng mataas. Pag dinala natin sa display niya, kakaiba, masyadong mataas. Kaya mayari nito, dahil tayo na magbebenta, ibababa na namin uli ito. Magbabawas na naman tayo ng dinugtong natin sa chassis na overhang. Yun. Kung sakali ibenta magkano? Ang bentahan nito, ang asking nito, 250. Pero asking lang naman yun. Yan. Pagandahan nito, ayan pa na siya. Na-overhaul na yan. Tapos i-re-registro na lang natin. Running condition na to eh. Kumbaga, sila na lang hinihintay. Medyo, yun nga sinasabi ko, mahirap maghintay nang walang hinihintay. Basta tayo, tumupad sa usapan, lahat ng request, inayos na natin. Kumbaga, hindi tayo ang nagkulang. Ayun, ganun tayo. Mahirap kasi sa atin manggagaling ang pagkukulang. Okay. Meron pa tayong ibang i-update. Ito yung jeep natin, mga nire-repair, nire-restore. Hydrovac na lang kulang nito, tapos na to. Hinihintay na lang natin hydrovac. Nagawa na natin ng mga side grid lang. Ito namang isa, medyo napapanahon ng jeep ngayon eh. Ito namang isa, palit flooring, saka chassis na repair natin.
Yan. Pulok na, no? Oo. May takip kasi yan eh. Meron tinatawag na baffles yung takip. Kaya yung loob hindi nalilinis. Kaya napakadaling mabulok. Ayan o. Ayan na yung pa natin. Tinanggal o. Yan ang dahilan yan. Kaya hindi nalilinis kasi may takip. Maganda lang tingnan yan. Ang problema mo, hindi nalilinis yung loob. Kaya napakadaling mabulok. Yan. Ito, yung sa harapan natin. Sige. Tama raw. Tama raw, FX. Bali itong sa kumpare ko to na mekaniko. Ang gagawin natin dito, tatambutsuhan natin to. Tinanggal ang original na makina. Pinalitan ng mas malaki. Beams. Ang malakas sa makina nito ngayon. Ayan, tatambutsuhan natin kasi nagbago ng mounting, nagbago rin ng makina. Ayan, basic lang gagawin natin dito, simple lang. Ayan. Eh, sa kotse. Itong ating mga Honda FD, ayan, no, tingnan mo naman, no. Pagka nagbebenta yung mga bata, ayaw nila nung kung ano yung may halimbawa, pinto yung sira ang pintura. Pinto lang ang pipinturahan, hindi. Ang ginagawa nila, lahatan. Kasi nga naman, pag ang pininturahan mo dyan, isang panel lang, hindi magtatagpo yung kulay kasi yung mga nauna, lumang pintura na. Kaya ang ginagawa nila, hindi balin lumaki yung puhunan, importante, maganda. Ayan. Diretsuhan ng pintura. Ayan. Bali, kwantong unit natin, Honda FD. 3 unit yan. Yung dalawa, pwede nang i-market. Asa na? Nag-swim sila, nag-night swimming. Ito yung unit na sa? Dala nila. Pwede Pwede mong balikan yun. Pwede mo na i-market yun, yung dalawang unit. sige. Kasi minamarket din naman ng mga agent nila eh. Ganun din naman eh. Mas maganda yung sa'yo kasi nailalive mo. Naibibidyo mo eh. Sige, okay na. Okay. Tapos na tayo? Tapos na. Yan, paalam na tayo. Okay. Hanggang dito muna ang ating update. At pag dumating mamaya yung ating hinihintay na Nissan Patrol, galing pang Bulacan yun eh. Yung ipapagawa sa atin, i-update namin kayo para alam nyo na yung mga ginagawa nating trabaho dito sa Cromax Motor. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ayun mga kapobre, nagbabalik tayo rito. Kasama natin si Kuya Adel sa Cromax Motor para ibigay yung update ngayong araw dito sa mga UTG natin. At yung mga nagtatanong ay sasagutin din ni Kuya Adel. May 20 ngayon mga kapobre. Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ay eto na naman kami ni Makapobre. Ngayon lang kami nakabalik. Ayan, kasi medyo nagbakasyon muna tayo. Ayan, kasama sa buhay ng tao yun. Okay, bago tayo magpaliwanag ng isa-isang mga ginagawa natin ito, bago natin i-update, unahin muna natin itong mga nag-effort. Ayan, mga taga-subaybay ni Makapobre. Sabi ni Sir Bulibay, Bobby Layap. Ito, sabi dito, magkano ang chassis at body na walang roof? Ayan. Ito. Pag sinabing chassis, body na walang roof, yung kasing chassis ang bili natin nasa 20, parang 26 na itong huli ko, 26.5 o 28, parang ganun. Tapos yung body natin pag stainless, umaabot ng 70 yan. Diba mga Tamiya, maabot ng mga 70k yan. Walang bubong yun. Body, hood, fender, yan, grill. Yun ang maabot sa 70. Alam po kasama yung windshield doon. Ay yung Wrangler na 4-door. Yung Wrangler na 4-door, 750 ang ko natin yan eh, ang tanggap. Kasama aircon, mga gulong, mags. Ang hindi kasama ron, yung makina. Kasi yung nagpagawa niyan, meron na silang sasakyan dati ng Revo, kukunin makina na automatic transmission na 2L turbo, ilalagay natin dyan. Yun ang ilalagay natin dyan. Sige. Ayan, okay. Sir Christian Montero, magkano po magpa-change engine? Okay. Dalawang sagot dito. Pwedeng magpa-change engine, ibig sabihin sa papeles, sa pagpapa-change engine. Ang binabayar natin dito, depende sa papel nila, no? Meron 17 pataas. Titingnan muna kasi kailangan, bago magbigay ng presyo dyan, sisilipin ng papel nila.
kung ano-ano kulang. Baka walang ID, di ba? Baka expire. Doon lumalaki yung binabayaran. Ayun, kaya hindi tayo magbigyan ng eksaktong presyo dyan kasi kailangan makita mo ni papel. Pangalawa, magpa-change engine. Baka binabanggit ito ni Sir, yung magpapalit tayo ng makina. No? Tayo ang magtatanggal kabit ng makina. Ayun. Sinisingin natin yan ng 15. Change engine. Palit makina yon. Tanggal kabit. Yun ang trabaho natin. Magpalit ng makina. Mag-mounting ang tawag doon. Okay. May isa pa. Kay Sir Roger Hilario. Sabi niya rito, Kuya Adel, bakit mga gawang OTJ matagtag? Nakakahilo. Parang kotse na pinutulan ng coil spring. Sana magawa ng paraan para mas maganda. Thank you. Okay. Depende kasi yan. Halimbawa, yung kotse, no? Pinutulan mo ng coil spring. Natural, maliit ang play niya, matagtag talaga yan. O, sa OTJ, ang unang matagtag dyan, yung mga Tamiya. Bakit? Kasi ang clearance niya napagkaliit. Napagkaliit. Pero hindi lahat. Hindi ko sinasabi lahat. Meron din naman hindi matagtag. Kasi nilolowered masyado yan, halos wala ng play yan. Tumatama na yung chassis doon sa rubber stopper. Kaya pag nagdikit yung dalawa, lalo pagka nalubak, tug-tug, talagang matigas yan. Pero dito sa mga ganito na medyo matataas, hindi masyadong matagtag yan. Una, yung muli yan, binabaklas natin, hinihimay, pinapalo isa-isa. Kasi, kaya matagtag minsan yung muli, subukan mong baklasin. Pag hiwa-hiwalayin mo, pag hiwa-hiwalayin mo, merong baluktot, merong unat. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ng hubog. Kaya yan. Oo, nagkakanya-kanya ng laro. Kaya ang ginagawa dyan, ito halimbawa, tinanggal mo to, hinimay. Pinaghiwalay mo isa-isa. Iba-iba hubog niya, no? Iba-iba hubog, may baluktot, may unat. Kaya ang ginagawa natin dito, pinapalo natin isa-isa. Isang hubog lang ginagawa natin. Para pag nag-bounce yan, sabay-sabay silang gagalaw. Pangalawa, titingnan may busing. Baka ang busing isira na, pag mumula ng play yan, kakalog talaga yan. O, ito pa isa. Ito, paggawa sa atin to, ito, diskarte sa pagbabody lift. Pagtataas ng sasakyan, pwede kang magkalang dito sa hanger. Ayan, o. Ayan, kakalangan natin yan, harap, saka likod. Depende kung gaano kataas ang gusto mo. Ayan, binabody lift namin yan. Kasi request ng nagpagawa. Ang sabi dito ay kakargahan ng mga trabahador sa minahan. Pangalawa, kung ayaw mong gumawa nito, itong differential sa harap, ilagay mo sa ibaba. Ito, ilalagay mo sa ibaba. Yung muli nasa ibabaw nito. Malaki itataas niyan. Kaso, pag naganyan ka, hahaba ang shock. Hindi. Pwede rin pala dito. Pagka naganyan ka, magkakaroon ng konting pagbabago dito sa drag link. Ayan, ihuhubog mo. Yung sa drag link. Kailangan masunod mo yung tamang hubog niyan. Kasi pagka nag-body lift, ilagay mo ito sa ibaba, ang nangyayari, ang masyadong bulusok, pababa. Yung drag link po, no? Drag link, ganyan, masyadong bulusok. Pangit yun. Kaya ang mangyayari niya, pagka binaba mo yung differential, ganyan ang gagawin mo. Sa drag link, lalagyan mo ng hubog. Na ganyan yan, ganyan. Para hindi malasang bulusok. Kasi tatama ron sa tubo yung drag link pagka masyadong paganoon. Ayan, marami kasing paliwanag pagka nag-body lift ka. Ayan. Okay na. Okay. Okay. Ito uli yung bamboo jeep, ano? Halos dalawang buwan lang yatang nagamit ito sa Bataan. Paggawa ito ng ating customer na nasa Amerika. Ngayon ay nakabalik na si ma'am. Yung may-ari to, nakabalik na sa United States. Ngayon, wala nang gagamit nito. Kumbaga, i-market uli natin to. Ibebenta kasi mai-stock lang sa bahay, wala nang gagamit. Kaya nagpatulong sa atin na ibenta. Ayan, bago natin idalhin uli sa displayhan yan, yung mga nagasgas kahit papano, na-retouch na yan. Ayan. Tapos makina, pintura uli. Kasi yun lang naman ang nagkaroon ng pagbabago. Bali ito na nagpabalik-balik na sa kwanto sa Bataan. Ayan. Kaya ang kanya pala nito ay aircon bago, no? Bago yung mga gulong. Ayan. Okay na yan. Bagong overhaul na rin yan.
Kaya wala nang gagawin dito, kundi gamitin na lang. Ang makina nga pala nito ay RF Mazda. Automatic transmission. Naka-aircon. Naka-tint. Ayan, malaki gulong niya, no? Ayan, gagamitin na lang. For sale na po ito. Kasi wala na pong gagamit yan. Nasa Amerika na si ma'am. Karamihan sa nagpapagawa sa atin sa Amerika, papagawa, aalis yung nagpagawa, mai-stock lang. Ayan, kumbaga naibigay lang nila yung hilig nila. Ayan, di ba? Naibigay lang nila yung hilig nila para kumbaga nakiuso lang sa sumuporta lang sila. Ayan, pinakamagandang termino doon. Sinuportahan nila yung mga gawang Pinoy. Tapos ibinebenta na nila. Kumbaga, tumutulong sila sa mga nag-assemble ng mga owner. Yan ang kagandahan sa mga nasa Amerika. Sige. Yun. Saan naman tayo? Hey! Ito ulit yung ating FJ40 na stainless, yung ginawa natin dito. Yan. Ibinalik dito yan kasi yung gas pouch, yung lagayan ng gasolina niya, ng diesel niya, pang owner nga naman. Kumbaga sinira natin yon, binaklas natin yon. Ginawa natin style yung original. Yung gas pouch nakatago, nilagyan ng takip. Ayan. Kaya binalik dito, ganun ang ginawa natin dyan. Miyerkules, kukunin na to, no? Tapos, ang mga kasunod dito, kasi si Sir maraming ipaparestore sa atin. Kung di ako nagkakamali, ang isusunod na ipaparestore sa atin ay yung Hogata Mitsubishi. Ang makina niya ay 4M40. Ayan, military truck ng Mitsubishi yun. Yun ang isusunod ni Sir na iparestore sa atin. Miyerkules, kukunin ito. Kasi tapos na naman yan. Lalagyan lang natin ng checkered plate itong tapakan. Ayan, ginagawa na ngayon. Para medyo pag tinapakan mo, hindi dudulas ang paa mo. Ayan. Ito. Itong Ford ang makina nito no? Ang history nito, binatak natin ito, galing ng Las Piñas. Nakakuha niya tanggal ang transmission. Ang issue nito, ginamit ng may-ari sa Metro Manila, nakarating doon. Pagdating doon, namatay si makina, hindi na mapaandar. Ang alam ko, tinowing ito pabalik ng Las Piñas. Tapos ginawa rin nung mekaniko doon. Hiwa-hiwala yan nung binatak namin, tanggal ng transmission, tanggal ng starter, mga radiator. Ang problema, hindi na paandar doon. Ngayon, ginawa natin isang owner ni Sir, yung hot rod. Ano? Kasamahan itong hot rod isa lang may-ari niyan Ayan, awa ng Diyos, umaandar na siya ngayon. Yung issue ron na starter na bibili, hindi kami bumili. Nahuli ang sakit ng ating mekaniko. Ang issue, distributor. Kaya namamatay, nag-iinit. Kumbaga yung nagsusupply sa distributor, kumbaga yung kuryente niya nagkakaroon ng pagbabago. O yun, local yung distributor nun. Kaya pinalitan natin ibang distributor. Ayan, umaandar na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin tangke kasi napa-stock. Baka ang gasolina ay panis, tsaka lilinisin na rin. Ayan, kasi bagong overhaul ng radiator, pag ang karburador, pagka ginamit ni lumang tangke at marumi yung papasok na naman ang tubig sa karburador, magpapaulit-ulit ang trabaho na naman. Kaya ang ginagawa natin, ibababa yung tangke, lilinisin muna, saka lalagyan ng ibang gasolina. Kasi panis nga yung dati, no? Tapos, yung mga preno niya, lilinisin na rin para maitakbo muna ng malayo. Kasi ibabate natin yung gagawin natin dun sa nangyari. Kasi tumakbo ng malayo, tumirik. Kaya ito dapat itakbo uli ng malayo. Titingnan natin kung yung distributor na naikabit o okay na. Kasi yun ang issue ng gasolina. Pag nag-init ang ignition coil niyan, nagluko distributor niyan, kuryente ang problema niyan. Kaya lang, medyo nagkakamali ng diagnose ibang mekaniko. Kaya ang nangyayari, iba-ibang piyesa ang nabibili. Yan. Wala tayong may mention na ibang mekaniko dyan. Basta ang pinag-usapan natin, yung pangyayari sa makina kung ano dapat gawin. Okay. Okay, ito po yung isang paggawa sa atin ni Sir Cesar Cubcubin. Ito po yung kanyang dream car na 4-door na Wrangler. Ito yung sasakyan natin sasalpakan natin ng 2L na makina.
Ayan, yung tuwil na makina, automatic transmission po yun. Ino-overhaul na ni Sir nung makina para pag salpak, wala nang pabalik-balik, ano. Kumbaga, isang trabaho lang diretso. Ayan. Bali, may siding na siya. Ayan, yun na lang natin tirang gagawin. Bubong, 4 na pinto. Ayan. Bali, ito pa naman hindi naman naapurahan ito, kaya medyo paandap-andap ang gawa dyan. October pa naman natin ikukanto, papaspasan. Tsaka busy pa yung may-ari si Sir, kaya hindi natin masyadong tinututukan yan. Ayan. Okay, bago po ang chassis niya, bago kaha. Halos bago lahat yan. Ayan. Ito na po yung pa-restore sa atin na galing ng La Union. Itong ating truck. Ayan, nakasampa ni makina niya, na-igil. Tapos ng pinturahan, ayan o. Halos tapos na. Ito na lang, hindi natin pinturahan. Itong mga rim niya. Ayan, tinanggal natin isang nut yan kasi putol yan eh. Papalitan natin ng ibang lag bolt yan. Papalitan natin yan. Ayan. Halos tapos na po ito. Ayan o. Ayan. Yung mga accessories niya, nandun lahat sa ibabaw. Ayan, tapos ng pinturahan. Ayan. Isa na lang kulang dito, patakbuhin. Tapos, yun nga pa lang sa shifter niya, putol yung isa, niremedyohan lang yan eh. Yung sa cable ng shifter. Ito, sira yung isa niya. Malamang napalitan natin yan kasi niremedyohan lang. Hindi natin pwedeng ipasa sa may-ari yan ng puro remedyo na nakikita natin. Ayan, yung mga accessories niya, no? May pintura na lahat. Ikakabit na lang yan. Ayan. Okay na. Okay na. Next tayo. Okay, ito yung pag-restore sa atin na Wrangler na RF Mazda. Ayan. Okay, ang pintura niya, no? Maganda. Ayan. Sa ginamit natin dyan. Ang top coat na ginagamit natin ay, ano yan? Nippon. Nippon ang ating ginagamit na top coat. Kaya maganda ang nakalabasan. Ayan. Bali, ang bubong po niyan ay tapos na. Kaso medyo nagkaroon ng sa usapan nila, hindi pagkakaintindihan yung nag-upholstery. Kaya babaguhin natin itong upholstery. Kasi hindi nagkaintindihan sa paliwanag. Ang gusto pala ni Sir, itong bubong niya, dun sa picture, dire-diretso to. Dire-diretso yan, dire-diretso. Walang ganito. Yung merong step, wala. Babaguhin to. Kaya tatanggalin itong bubong. Right, tanggalin mo itong bubong. Ayan. Diretso dito yan, dire-diretso hanggang dito. Saka lang siya magkakaroon ng pababa ng landing. Ayan. Gaganyan yan. Kaya tatanggalin ulit ito. Yung tubo niya, re-repair natin. Ayan. Tapos na, running condition naman to. Wala nang problema dito. Ito lang babaguhin natin ngayon. Okay na. Okay. Alam mo tayo. Okay. Hanggang dito lang po muna. Sa susunod na araw ulit tayo magkaroon ng update at paliwanag do sa mga ginagawa natin dito. Sa mga gustong magtanong, nandito kami ni mga pobre. At yung mga nag-e-effort naman, sinasagot naman natin yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Willing kami sumagot lagi sa inyo. Okay, salamat po. Sige. Ayun, hanggang dito lang mga kapobre. Salamat sa panonood. Steel top na rin pala to. Mga adjustment na pooling kasama yan. Pero yan, may adjustment. Tingnan mo. Itong ano ito? Oo. Okay. Kapit ang radiator. Para maiwasan mo. Yeah. Ito pala yung pambenta natin. Pambenta. Binaping na kaso naulan na, nadumihan. Stainless body. Yan, naka-box type. Lalagyan na ng salamin. Tapos bubong. RF Mazda yata ang makina nito. Ayan. Diesel RF Mazda. Unit yan eh. R2 pala. Ay, ito kasama na to sa unit na ano, binili. Sana mag-materialize pero maganda naman ang flow ng ng usapan. Basta kailangan mapatakbo namin isa para makapag-down doon sila.